as an advisement lang po, ano, at saka you have to evaluate it po with all the risks involved. Okay, ito ngayon ang kinakatakutan ng ating mga borrowers, right? So first of all, let me just zoom in dito, ha? Ano yan, sir? Wala naman akong pera. Okay? So yun nga, meron tayong option, merong 0% down payment. I should have updated here. Pwede ka naman mag-reserve kung 3 months lang, after 3 months ka pa magkapera, or maybe after. Again, we are planting the idea. Okay? So pwedeng kumuha ka ngayon, pwedeng kumuha ka after 5 years or 10 years kung kailan ka capable to pay. So you can save for it, just prepare for it, okay? So yan, promo, sinabi ko na kanina, may mga promo, may mga bank financing, so madali po yan. Okay? Now, so ito actually madali lang yan na no money now eh. Ang fear ng tao, which is also me, ang fear ko is yung no money later. Di ba? As an employee, paano kung matanggal ako sa trabaho? Right? Paano? Paano na? Paano kung hindi ako, paano kung mamatay ako? Sinong magbabayad niyan, right? So paano kung hindi ko mabayaran? What happens? So una, i-discuss ko itong Maseda Law. Protected ka ng Maseda Law. So for example, kumuha ka ng 6 years to pay. Yung straight 60 months payment sa developer. Okay? So pagdating ng pag nakabayad ka na ng 24 months and above, entitled ka na sa Maseda Law. What is Maseda Law? So si Maseda Law will entitles us na kung ano yung 50% ng hinulog mo basta naka 24 months and above ka na, makukuha mo yan yung kalahati. Okay? Makukuha mo yan yung kalahati. Ngayon, halimbawa naman, condo yung kinuha mo, nawalan ka ng trabaho, kaya ayaw mo na. Marami po ito. Condo Pasalo Assume Balance. Ang dami po. Alam mo, ang wise investor, dito sila tumitingin, lalo na kung may mga cash payments, may mga malalaking cash. Kasi halimbawa, kung ngayon nakatira ako sa Sun Residences. Ngayon ang Sun Residences, napakaganda ng location. Talagang malapit sa University Belt. Kaya lang, dahil maganda location, sold out na. Okay? So ngayon, pag ina-advertise ko yan ng for rent, ang tanong sa akin, sir, for sale ba yan? Okay? Kasi sila, they missed out on buying the opportunity. So ngayon, yan yung binabantayan nila kapag lalo Makati, yung mga prime locations na fully sold out na. So marami itong nakaabang sa mga condo pasalo na yan. Kasi for example, nakahulog ako ng 400,000. O sasabihin ko siya, sige, balik mo na lang sa akin yung 400K ko and then ituloy mo na yan. So ganun po yan. So there is no reason for you to fear. There is no reason for you to fear na hindi mo mababayaran yan at mawawala sa'yo at masasayang yung hinulog mo. Ngayon, in case namatay ka, breadwinner ka, paano mababayaran ng family mo yan? So, for as long as nasa bank financing ka na, siguraduhin mong nasa mortgage, naka-MRI yung loan. Okay? Or meron kang mortgage redemption insurance. So yung MRI na yan, pag may nangyari sa'yo, fully paid na yung condo mo or yung property mo. Okay? So, huwag ka lang magpakamatay. hindi covered ng MRI yung magpakamatay. Yan yung insurance, life insurance, hindi covered po yan. Ito, na-COVID ka, namatay ka, ayun, naka-MRI ka, I'm sure maraming naluging insurance ngayon pag si borrower namatay sa COVID, fully paid na. So, meron pa yan, this is practically our plan B, right? And ito last point in case of fire, so pabayaan mo na yan na bihira naman na magkaroon ng fire. Pero ang point ko is hindi we are not worried about that. Hindi yan ang dahilan kaya hindi tayo tumutuloy. Ito most likely ang dahilan kaya hindi tayo tumutuloy is
yung paano tomorrow, paano kung hindi ko na mabayaran yan. So yun ang gusto kong i-emphasize sa session na to, na kahit na may plano kang umuwi ng Pilipinas in 2 years time, pwede mong i-invest yung pera mo ngayon, palakihin mo yung habang nasabi na natin yung property tumataas over time ang value niya. Ibenta mo later on kung halimbawa ayaw mo na, or kung sinuwerte ka, kumikita yung unit mo dahil may umuupa ng long term, self-paying siya. So ganoon, but either way, ito yung ating plan B, just in case na nawalan tayo ng hanap buhay or may nangyari tayo, layo ng Diyos, may nangyari sa atin. Agree ka ba sa fear? Yes po. Agree ka ba sa fear na sinasabi ko dito? Di ba yun? Yung kinakatakot natin hindi, itong no money now, madali lang to mag-loan lang tayo sa bangko. Meron ka nang panghulog kagad Opo, pero later on, pag wala na po, yun na po. Yun ang kinakatakutan mo di ba? Yung ito part to So, yan ang sa atin ito lang, yan ang talaga, kaya sabi ko nga, I would like to stay long and talk about this slide, kasi this is what is stopping you from moving one step forward into this investment. Ganon din ako in my first experience. Nung sinabi ko kay Marie, after 5 years pa ako capable. Kasi winay ko yung option. Hindi ko, saka ko lang mababayan. Mali pala yung thinking. Mali pala yung thinking na yan. You know what? Ang nangyari pa, nung kumuha kami ng unit, hindi kami kumuha ng parking. Ang mahal na nung parking nung na-afford namin. So, mali yung thinking. Kapag aantayin mo na talagang ready ka na, habang ito sana, halimbawa, kaya mong monthly, for example lang, 30K. Sige, mga after 2 years, kaya ko yung 30K. Okay, after 2 years, anong nangyari? Tumaas na yung property, ngayon 35K na. Ay, patay tayo dyan. Mag-ipon na naman ako. Alam mo, sabi nga niya ng mga, ito si Miss Melissa, alam na alam niya to Ang sagot, ang tanong dito Ang tanong, when is the best time to buy real property? 5 years ago. The answer is always 5 years ago. When is the best time to buy real property? It's never now, it's always 5 years ago. Dahil nga, laging nag-appreciate niya. I think of this, if any takeaway man sa session na to, think of this, okay? Don't wait na makaipon ako. I'll tell you what, hindi ko na sasabihin yung pangalan niya. Sabi niya sa akin, pare, nainis ako sa boss ko, pinapahirapan ako. Hindi niya alam, made na ako, marami akong pera, may 5 million ako sa bangko, may 5 million ako sa Call Financial, naka-invest, meron pa akong mutual fund. Liquid na liquid ako, pare. Wala akong utang. Sabi ko, saludo ako sa'yo. Very good, sabi ko, I envy you. Sabi ko, kung ganyan pala, may 5M ka, liquid ka, ano pang ginagawa mo? Ba't di ka pa umuwi? Oo nga. Nainis na ako. Uwi ako, gumagano siya. Naisip ko, saan ka nagbahay? Wala pa, pare. Ha? Sabi, hindi ka pa nagbahay? Wala, hindi, kasi nakatira kami sa magulang. Sa tingin mo ba kapag lalo Manila base siya, sabi ko, sa tingin mo ba yung 5 million mo makakabili ka ng house and lot sa Manila? Kung makakabili ka siguro sa Rizal na. Kung makakabili ka ng 5, kasi kung ang target mo house and lot, wala nang house and lot sa Manila. Puro mga townhouse na, ng mga townhouse na sa 15 million up. Isip siya. So okay na ba rito? Are you more or less mas kampante ka, mas kampante ka? Medyo nalinawan ako Hindi, yun naman ang goal ko rito Yun ang goal natin dito, okay? Very good, very good. Ito ay hindi applicable kung gusto mo mag-invest sa sasakyan. Kasi sasakyan, depreciating yan Pababain.
Ito ay applicable to sa appreciating investments. Hindi rin applicable to sa mutual funds, stock market, bonds, or orienting. Hindi po yan. Okay? Right. Okay, so let's go. Ito advertisement ito ha sa Facebook. Hindi ko ginawa to. Okay? Ito halimbawa to condo Pasalo. O sabi niya brand new studio unit, 4 million only. Ang cash out niya is 800K. Okay? Assume balance 3.2 million. Ito example ito. Okay? Example ito ng magkano yung sabi niya market value 4.5 million na. Binebenta na lang ng 4 million tapos magka-cash out ka lang ng 800K tapos i-assume balance mo na sa bangko or whatever yung 3.2 billion. Ito yung plan B mo, right? Ito yung plan B mo. Sabi ko na you don't have to be worried so much. Okay? You do not have to be worried so much. This is where location is important. Ha? Ano ba ang development natin ng government? Ang development ng government is, kung natatandaan mo, domestic airport mapupunta sa Cavite. International airport mapupunta sa Clark, Pampanga. Government offices mag-expand sa Pampanga. Yan ang development. Diyan magiging patok ang real estate. Okay? Diyan sa Cavite sa South. So, kung diyan ka bumili later on, magbo-boom na yan. Kapag natupido ka man, ilayo ng Diyos, natupido ka man in the future, pag kinondo pa sa lumo yan, kita ka pa. Okay? Kita ka pa. O fine, hindi mo na kayang ituloy yung monthly payment siguro, pero whatever is yung cash out mo plus something maybe, nabawi mo pa yan. So, marami lang kasi sa atin mahina mag-research or hindi, natatakot kasi hindi natin, karamihan sa atin, kasi alam natin na hindi ko kaya yan, million yan, so hindi na tayo nagre-research. So yun pa talaga yung purpose ng ating session for today, to just to make sure na you guys are aware. Questions dito? Wala po. Okay, so why buy condominium or condo versus house and lot? Ito yung the big debate okay? So ako sa Manila, kasi sa Manila ako of course kung sa probinsya ka no brainer house and lot kasi wala namang unang-una baka wala pang condo sa probinsya. Pero kung halimbawa if there is a choice between a condo or a house and lot or in this case a townhouse, ang problem po ng townhouse is wala na sa location ng townhouse. Wala kang makikitang townhouse sa tabi ng EDSA. Or kung meron man, milyones na yan. Yan po ang disadvantage po ng townhouse aside sa mas mataas yung capital requirement niya tsaka wala siya mga soft acquisition options. So for me, ito ang personal reason ko why I bought this. First of all, I bought this out of necessity. Kasi yung mga anak ko, ang dream ko sa kanila, mag-aral sa FEU, UST, saan man sila dyan sa university belt makapasok. Okay? So that's born of necessity. Tuloy ko lang yung necessity ha. May option naman ng dorm. Magkano ang dorm? 10K, 15K for a bed spacer. Kung dalawa sila, o di 30K, 20K na yun. O di bakit ka pa magbabayad ng 20,000 monthly, bumili ka na lang ng condo rent to own and magiging sa'yo yun, right? So yun. And then next is for the affordability. Again, sabi ko nga, it is at the same price siya ng boarding school. And I can afford it. I can afford it that way. And of course, location at saka location, right? Huwag kang bibili ng unit or ng bahay na malayo sa'yo. Katulad nga ng sinabi ko, yung mga townhouse na nakita kong mga decent nandiyan na sa Mindanao Avenue. So, ang layo niyan sa heart of Manila sana, which is, what is the heart of Manila? Makati, Manila mismo. Manila. So, ang layo na, okay? And of course, security. Security, of course, high-rise yan. Walang sa condo, walang masasabing akyat bahay dito ha.
Wala ka pang akyat condo bebe. Hindi ka nila kayang akyatin yan. Si Spider-Man lang ang pwedeng magnakaw sa'yo. Di ba? So yan, meron ka security dyan, right? Hindi ko na masyadong kailangan i-explain yan. Convenience, right? Proximity to malls, lalo na kapag SMBC, ang mall nasa ilalim. Okay? So yan ang kagandahan naman dyan. Pag pumunta ka sa Sun Residences sana, may Sun Mall sa baba, nakikita mo yung mga nandun na naglalakad, nakapantulog. Kasi extension ng bahay nila yung mall eh. Nakapantulog, nakashort. Ganun, extension ng kanilang bahay yung mall. So yung convenience niyan. And then business potential, unit or parking. So right now, hindi namin ginagamit yung unit sa Sun. So naka-rent siya. And thankfully, yung rent, binabayaran niya ng monthly dues ng unit at saka ng parking slot mismo. So more or less, neutral ako sa aspetong yun, right? Pwede rin sa Airbnb. Okay? So, yung Airbnb, sila na ang maghahanap ng magre-rent sa'yo. And then, or long-term lease, short-term lease, bahala ka na. Paupahan mo yan. Kikita na yan. Lalo na kapag, again, going back sa location. Pag magandang location yan, mapaparentahan yan. So, lalo na kapag open ka for short-term at saka short-term rentals, marami yan. And then, of course, lastly is yung investment appreciation or resale value. This is the bonus. For me, this is the bonus kasi I bought it out of necessity. Okay? I bought it out of necessity. So, bonus na lang sa akin to. Any questions dito? Wala po.